Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan ng Game 6 ng NBA Finals. Do or die game para sa Indiana Pacers ito, kaya naman kahit na injured si Tyrese Haliburton ay maglalaro pa din siya sa game na ito mga kaibigan. Kung regular season nga daw ito ay multiple weeks na out ang star guard ng Pacers. Same starting 5 lamang ang nilatag ng both teams. 0 of 4 to start the game si Hali at nag-umpisa ang Pacers sa 0 of 8 shooting sa field. Ganun pa man ay biglang uminit nga ang Pacers at nagtala sila ng 6 of 7 shooting sa field at 5 nga dyan sa 3 points. Lumamang sila ng 8 points, subalit sa dulo ng quarter ay 6 straight missed field goals para sa Pacers at uminit naman ang MVP Shai Gilgeous-Alexander. Patungo sa second quarter ay 28-25 ang score, 3-point lead para sa Indiana Pacers. Sa second quarter naman ay patuloy ang momentum ng OKC at nagpakita nga ng napakagandang galaw si SGA at agad na napatawag ng timeout si Coach Rick Carlisle. Pumasok na kagad si Hali at pinangunahan nila ni McConnell ang run ng Pacers at nabuo nga nila ang 13-point lead. Yan nga ang biggest lead nila sa buong NBA Finals. Sa 5 minuto ay gumawa sila ng 17-2 run at nagiinit na din si Nesmith at nagpapaulan na sila ni Haliburton ng 3 points. Napakaingay na nga ng mga fans ng Pacers at hype na ito sa arena at ng poster pa nga si Pascal Siakam. Sa dulo ng first half ay 64-42 ang score, 22-point lead para sa Indiana Pacers. 13 points si Siakam at 12 points si Hali to lead the way. Sa OKC naman ay 16 points si Jalen Williams at 15 points si SGA. Ganun pa man ang big difference dito ay ang bench points at ang 12 turnovers ng OKC kumpara sa 2 lamang sa Pacers. Isa lang din ang 3 points ng OKC sa first half at 9 naman para sa Pacers. Sa third quarter naman ay malamig ang umpisa ng dalawang team, subalit mahirap nga talaga habulin ang 20 plus na lamang ng home team. Habang malaki din ang kalamangan ng Pacers ay pinagpahingaan na nila si Haliburton at natuto na nga ang Pacers na hawakan ng kanilang kalamangan at mas pinalobo pa nila ito. 30 points na ang lamang ng Pacers patungo sa fourth quarter. Sa fourth quarter ay pinagpatuloy lang nga nila ang kanilang momentum hanggang sa tuluyan na nilang tinalo ang OKC at naipwersa ang Game 7 sa NBA Finals, ang first Game 7 sa final since 2016. Isama na din natin sa update na ito na si Ime Udoka ay isa na ngayon sa mga highest paid coaches sa NBA matapos sa pangunahan ng Houston Rockets sa top 2 seed sa Western Conference for the first time in 7 years. Since 2023 ay nanalo ang Houston Rockets ng 93 regular season games matapos na manalo lamang ng 59 games sa previous 3 years. Binigyan nga siya ng Houston Rockets ng long-term contract ngayon na hindi pa dinidisclose kung ilang taon ba ito. Subalit another business transaction nga para sa Rockets matapos na mapapirma ng 3-year contract extension si Steven Adams. Sa pangunguna ni Ime Udoka ay umaasa ang Rockets sa magiging isang powerhouse team ang Young Rockets team na ito sa mga susunod na taon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol